Nakakaramdam ka ba ng pagod at parang walang ginagawa? Pakiramdam mo ay naglalakad ka sa isang mahaba at madilim na lagusan na walang katapusan. Marahil ay nanalangin ka ng may pananampalataya, ngunit ang lahat sa paligid mo ay tila tumitigil o lumalala bawat araw. Ngayon pakiramdam mo ay napakasama ng mga bagay na iniisip mo na baka hindi lang ito at gusto mong sumuko. Narinig mo na ba ang kasabihang, "It is always darkest before dawn"? Ang napakalaking estado na iyon ay isang hindi mapag-aalinlangan ng senyales na mas malapit ka na sa iyong tagumpay at hindi dapat sumuko ngayon. Tamang-tama na sumagi sa isip mo ngayon ang pag-isip na sumuko. Ngunit kung ano ang gagawin mo tungkol doon ang pinakamahalaga. Ito ay dahil ikaw ay nasa eksaktong panahon kung saan ang mga magagandang tagumpay ay napanalunan at hindi kayang itapon ang lahat ng ito kapag ang iyong tagumpay ay napakalapit na. Ngayon, gustong ipakita sa iyo ng Diyos kung bakit hindi ka dapat sumuko ngayon. Excited ka na ba? Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito ngayon para ma-access ang higit pang mga video na nagbibigay inspirasyon at nakakapagpasigla. Pagpalain ka ng Diyos. Tingnan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Galatia 6:9. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Narinig mo ba yung last part? Ang bahaging iyon ay eksakto kung ano ang nagsasaad ng pinakahuling pagtuturo para sa season na ito. Inaprubahan ng Diyos ang iyong tagumpay sa kanyang kalendaryo. Ang kailangan mo lang gawin ay pigilan ang pagnanasang sumuko. Marahil ay natigil ka sa pagitan ng bato at sa tamang lugar ngayon. Ang mga Israelita ay nasa parehong estado sa Eksodo 14 na. May nagbabantang anyong tubig sa harap nila, at ang ingay ng paparating na galit na hukbo ay papalapit sa bawat segundong lumilipas. Sumuko na sana sila sa harap ng pintuan ng kanilang panahon ng kalayaan at sumuko sa kaaway. Gayunpaman, salamat sa Diyos na hindi nila ginawa. Ang tuksong huminto ay isang universal na karanasan ng tao. Ngunit ito ay nagdadala ng mas malaking bigat para sa isang anak ng Diyos. Para sa iyo, ito ay hindi lamang tungkol sa paglalakad palayo sa isang layunin. Ito ay lumalayo sa isang banal na tadhana. Para kang lumayo sa hapagkagaya ng pagkaing inihanda ng Diyos para sa iyo. Alam ng kalaban na hindi niya mapipigilan ang plano ng Diyos para sa iyong buhay, kaya't sinisikap niyang pahinain ang loob mo at ikaw mismo ang lumayo rito. Ngunit narito kung bakit hindi ka maaaring sumuko ngayon. Numero 1, tapat ang Diyos sa pagtatapos ng kanyang sinimulan. Isang magandang katotohanan na dapat magdulot ng kagalakan sa iyong puso ay ang Diyos ay tapat at hindi kailanman nabigo. Maaaring magbago ang mga tao at maaaring magbago ang mga pangyayari, ngunit ang Diyos ay nananatiling matatag at hindi nagbabago. Ang kanyang mga pangako sa iyo ay hindi nagbabago, at ang kanyang likas na kabutihan at pagmamahal sa iyo ay hindi mababago ng anumang sitwasyon. Ang kanyang pangako sa pangangalaga sa iyo ay higit na mas malaki kaysa sa kalituhan at kawalan ng katiyakan na iyong nararanasan ngayon. Hindi sinisimulan ng Diyos ang mabuting gawa sa pamamagitan ng pag-abandona nito sa kalagitnaan dahil sa ilang limitasyon. Kapag sinabi niya na gagawin niya ang isang bagay, tinitignan niya ito, kahit na hindi mo naintindihan ang posibilidad nito. Si Apostol Pablo ay isang tao na may napakalalim na kaalaman sa magandang kalikasan ng Diyos. Siya ay nasa isang bilangguan na nakagapos ng mga tanikala, ng buong pagtitiwala niyang ipahayag ang katotohanan ito sa Filipos 1:6, sa pagtitiwala sa bagay na ito, na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtatagumpay hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Maaari ka bang maglaan ng ilang sandali upang isipin ang lalim ng katiyakan na iyon? Siya ay nasa panahon ng pagsubok at pasakit, ngunit alam niya na ang kanyang mga pasakit ay bahagi ng isang banal na planong wakas. Madaling ipagpalagay na walang pag-asa dahil ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano. Gayunpaman, ang iyong buhay ay hindi naaayon sa iyong plano, ito ay nakaayon sa maganda at mas mabuting plano ng Diyos. Ang kanyang timing ay hindi palaging katulad ng sayo,
kaya maaaring hindi mo ito makita kapag sa tingin mo ito ay pinakamahusay. Maaaring hindi ito mukhang, ngunit ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena upang ihanda ang mga pagkakataong nais mo. Habang ang kanyang gawain ay nagpapatuloy, kailangan mong gawin ang isang bagay. Nais niyang manindigan ka sa pananampalataya. Ang krus ni Jesus ay isang matibay na patunay na hindi likas ng Diyos ang sumuko. Si Jesus ay nasa sobrang sakit at paghihirap. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo sa Diyos na posibleng palampasin siya ng pagdurusa, pinahintulutan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na dumaan sa sakit. Hindi niya pinabayaan ang sangkatauhan ng ang halaga ay naging napakataas, lahat dahil sa kanyang katapatan. Kung hindi mo pa nakikita ang pagpapakita ng iyong tagumpay, ito ay senyales na ang iyong kwento ay magtatapos pa. Dahil ang iyong default na wakas ay hindi trahedya kundi patotoo. Maaari kang magtiwala sa Diyos dahil siya ay napakayaman sa karunungan upang magkaroon ng maling kalkulasyon at siya ay masyadong mapagmahal upang iwan kang pinabayaan. Kaya gaano man kadilim ang gabi, paalalahanan ang iyong sarili na kung sinimula ng Diyos ang gawain ito sa iyo, tiyak na tatapusin niya. Bilang 2, ang mga pagsubok ay mga palatandaan na malapit na ang iyong tagumpay. Ito ay isang espiritual na pattern na dapat mong bigyang pansin. Tignan mo ang mga pahina ng Biblia at makikita mo na ang malaking panggigipit at pagsubok ay dumarating bago ang bawat dakilang pagkilos ng Diyos. Ang pressure na iyon ay hindi walang layunin. Karaniwang naliligaw ang dyablo sa panahong ito. Sa palagay niya ay napagtagumpayan ka niya sa pamamagitan ng pagdadala ng mahihirap na oras sa iyong paraan at nagagalak. Gayunpaman, ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay na ganap na hindi nalalaman ng dyablo. Dinadala ka niya sa isang panahon ng paghahanda para sa pagpapala sa hinaharap. Habang hinihintay mo ang pagpapakita ng plano ng Diyos para sa iyo, itinuturo niya sa iyo ang pananampalataya at pagtitiis. Sinasanay ka niya tulad ng isang sundalong na recruit sa kanyang hukbo, hindi lamang para tumanggap ng iyong pagpapala ng nag-iisa, kundi para magkaroon din ng lakas na tumayo kapag mahirap ang panahon. Ang sakit na iyong nararamdaman at ang iyong kasalukuyang panahon ng katahimikan ay hindi nangangahulugang pinabayaan ka ng Diyos. Sa halip, siya ay gumagawa sa loob mo upang hubugin ka sa kung ano ang iyong ipinagdasal. Minamahal, napakahalaga na bigyang pansin ito. Dahil kung mali mong intindihin ang mga pagsubok na ito para sa ibang bagay, maaari kang sumuko sa iyong kapalaran. Maaari mong makita ang iyong paghihirap bilang isang senyales na ang Diyos ay galit sa iyo o nakalimutan ka na. Kinukumpirma ng mga pagsubok na iyon na tama ka kung saan mo dapat naroroon. Ang katotohanan na ang kaaway ay nakikipaglaban sa iyo ay dahil alam niya na malapit ka nang makakuha ng isang bagay na mapanganib sa kanyang kaharian. Hindi siya nag-abala laban sa isang taong walang layunin. Ang mga malapit lang sa tadhana ang pinupuntirya niya. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko ngayon. Nagtiis ka ng sobra at napakalayo na. Pangatlo, ang pagsuko ay isang kasunduan sa kaaway. Ang iyong desisyon na magpatuloy sa kabila ng bagyo ay higit na mahalaga sa Diyos kaysa sa alam mo. Nakikita ito ng Diyos habang ipinapahayag mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya na may kakayahan. Gayunpaman, kapag sumuko ka at lumayo sa laban na itinalaga sa iyo ng Diyos, ito ay higit pa sa pisikal na mga kahihinatnan na makikita mo. Ito ay hindi alam na sumasang-ayon sa kasinungalingan ng kalaban na nagsasabing hindi ka makakarating, na binigo ka ng Diyos, at ang iyong kapalaran ay hindi karapat-dapat na ipaglaban. Mga minamahal, ang pagsang-ayon sa dyablo ay isang mapanganib na estado na dapat mong iwasan. Ang misyon ng kalaban ay palaging pareho, na magnakaw, pumatay, at sirain. Hindi lang kapayapaan at ginhawa ang habol niya. Siya rin ay sumusunod sa iyong layunin. Huwag mong hayaang bumulong siya ng kawalan ng pag-asa sa iyong puso sa oras na ito. Bahagi lahat ng kanyang mga taktika na paalisin ka at gawin kang hindi magagamit para sa iyong pagpapala. Si David ay pinahira ng langis bilang hari sa Israel. Nakikita ng dyablo kung gaano kahusay at pagpapalaya ang kanyang pamumuno, kaya't hinarap niya ang kanyang landas na may mga balakid.
Si David ay gumugol ng maraming taon sa pagtakbo bilang isang takas. Ang dyablo ay tiyak na nagkaroon ng kanyang swell moment sa mga taong iyon ng paghihintay. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga dahil si David ang huling tumawa. Mayroon ka ring parehong pamana ng tagumpay kay Jesus, at ang iyong tagumpay ay magwawakas sa kagalakan ng kaaway sa lalong madaling panahon. Ang boses na iyon na nagsasabi sa iyo na tapusin ang mga bagay-bagay dahil walang pag-asa ng isang magandang kinabukasan ay mula sa kaaway. Matagumpay niyang naibulong ang kanyang mga kasinungalingan sa ilang mga tao sa nakaraan. May mga taong sumuko na sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Ang ilan ay huminto na sa paniniwala sa Diyos, at minamanipula pa nga niya ang ilan upang wakasan ang kanilang buhay. Ang pagtatapos ng iyong buhay ay hindi nagpapakita ng pag-asa at hinaharap na ipinangako sa iyo ng Diyos. Kaya't isara ang bawat tinig na salungat sa pag-asa at hinaharap na ipinangako niya sa iyo. Alam ng kaaway na kung hahantong ka sa kabuuan ng kung ano ang tinawag ng Diyos sa iyo, ikaw ay magiging banta sa kanyang kaharian. Kaya siya ay nagsisimula ng maaga sa pamamagitan ng pag-atake sa iyong pagkakakilanlan. Nagdadala siya ng panghihina ng loob, pagkalito, at pagkaantala para mapagod ka at lumayo sa iyong itinatayo ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagsuko ay maaaring parang isang kaginhawahan sa sandaling ito, ngunit sa katotohanan, ito ay pagsuko sa teritoryong ibinigay ng Diyos sa iyo ng otoridad na manakop. Ito ay pagbibigay ng tagumpay sa iyo kay Kristo. At mumingiti ang kalaban sa tuwing ginagawa mo ito. Ang kanyang tagumpay ng ngiti ay hindi lamang dahil natalo ka, kundi dahil nakalimutan mo na kung sino ka. Tandaan noong si Jesus ay nag-aayuno sa ilang. Ang dyablo ay lumapit sa kanya noong siya ay nasa kanyang pinakamahina. Pagkatapos ng 40 araw ng kagutuman at paghihiwalay, ibinulong ng kaaway ang mga tukso sa kanyang tainga, sinusubukang itanong sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan at biguin ang kanyang tungkulin. Ganyan talaga gumagana ang dyablo. Hinihintay niya ang mga sandali na pakiramdam mo ay nag-iisa ka at mahina. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumulong, kung mahal ka ng Diyos, bakit niya hinayaang mangyari ito? Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Jesus sa tinig ng kaaway. Hindi niya inentertain ang mga kasinungalingan. Sumagot siya ng katotohanan ng salita, at iyon ang dapat mong gawin. Sa tuwing tatangging sumuko ka, tinatanggihan mo ang plano ng kaaway at tumanggi kang bigyan siya ng kasiyahan na makita kang matatalo sa labanan. Higit pa riyan, nakikiisa ka sa Diyos kahit na hindi ito madali para sa iyo. Mahal na anak ng Diyos, habang ang langit ay nagpapasaya sa iyo at ang Diyos ay nagpapakalat ng mga anghel para ipaglaban ka, ginagawa din ng dyablo ang lahat sa kanyang kapangyarihan para pigilan ka. Gayunpaman, nilagyan ka na ng Diyos ng lahat ng kailangan mo para manalo. Nasa iyo ang salita, na iyong espiritual na espada, ang Espiritu ng Diyos at banal na suporta. Hayaan itong maging isang sandali ng paggising para sa iyo. Ang pagsuko ay hindi lamang isang neutral na desisyon. Isa itong espiritual na kasunduan, at mapipili mo kung aling boses ang iyong isusumite. Sasang-ayon ka ba sa tinig ng takot o sa tinig ng pananampalataya? Nais ng kaaway na huminto ka sa pagdarasal at pag-asa, ngunit tinatawag ka ng Diyos na magpatuloy at ipaglaban ang mabuting laban, dahil sulit ang nasa unahan mo. Bilang 4, ang iyong pagtitiis ay nagbibigay inspirasyon sa mas maraming tao kaysa sa alam mo. Maaari mong isipin na dahil ang iyong pakikibaka ay personal, ito ay hindi mahalaga sa Diyos o sinuman. Ipinapalagay mo na ang iyong pananampalataya ay hindi nagbibigay inspirasyon sa sinuman maliban kung ikaw ay nakatayo sa isang plataporma o may hawak na mikropono. Gayunpaman, ang katotohanan ay, ang iyong pagtanggi na huminto kapag ang buhay ay nagbigay sa iyo ng lahat ng dahilan upang gawin ito ay ang pangangaral ng isang sermon na mas malakas kaysa sa mga salita. Ipinakita mo sa isang tao kung paano manatiling tapat at patuloy na lumakad kasama ng Diyos kapag walang saysay. May mga tao sa iyong buhay, kahit na mga estranghero, na tahimik na nagmamasid kung paano mo hinahawakan ang iyong panahon ng paghihirap. Maaaring hindi sila umimik, ngunit pinalalakas ng iyong lakas ang mensahe ng pag-asa sa kanilang mga puso.
Nakita nila ang iyong mga pagkabigo at pagkalugi at kung paano ka patuloy na naglilingkod at naniniwala sa lahat ng ito. Maaaring pakiramdam mo ay wala ng saysay sa paligid mo, ngunit sa ibang tao, ikaw ay isang buhay na halimbawa ng kung ano ang hitsura ng paglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Sa 2 mga Taga-Korinto 4:8-9, isinulat ni Apostol Pablo, "Kami ay napipighati sa lahat ng dako, ngunit hindi napipighati, nalilito, ngunit hindi nawalan ng pag-asa, pinag-uusig, ngunit hindi pinabayaan, sinaktan, ngunit hindi nawasak." Ang pagtitiis ni Paul ay hindi lamang personal. Ang kanyang pagtitiis ay naging mapagkukunan ng pampatibay loob para sa hindi mabilang na mga mananampalataya noon at ngayon. Kung siya ay sumuko, maraming simbahan ang nawalan ng lakas na kanilang natanggap sa pamamagitan ng kanyang pagpupursige. Ang parehong ay totoo para sa iyo. Ang iyong pagtitiis ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa bawat taong inaabot ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kwento. Iyan ang bagay tungkol sa gawain ng Diyos sa atin. Ito ay hindi lamang para sa amin lamang. Binubuo niya ang lakas sa iyong espiritu, hindi lamang para dalhin ka, kundi para buhatin ang iba. Maaaring hindi mo marinig ang palakpakan o matanggap ang paninindigan, ngunit ito ay mahalaga sa presensya ng Diyos, at ginagamit niya ito para sa kanyang kaluwalhatian. Isipin kung gaano kaganda na magkaroon ng isang tao na lalapit sa iyo sa bandang huli, at sa mga mata na puno ng pasasalamat, sasabihin nila sa iyo, "You inspired me to keep trusting God." Isipin kung gaano kalaki ang kagalakan na idudulot nito sa iyong puso na matanto na nakipagtulungan ka sa Diyos upang mapanatili ang isang kaluluwa sa kanyang kaharian. Kaya hindi ka pwedeng sumuko. Ang season na ito ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay. Ito ay tungkol sa espiritual na epektong ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Bilang 5, si Jesus ay hindi huminto at dinadala mo ang kanyang espiritu. Kapag malapit ka ng sumuko, madaling makaramdam ng pag-iisa. Madaling paniwalaan na walang nakakaintindi kung gaano kabigat ang bigat. Ngunit hindi ka nag-iisa. May isang tao na naglakad sa pinakamadilim na lambak bago ka makarating doon. Hinarap niya ang pagkakanulo, sakit, at pag-abandona, at patuloy pa rin siyang sumulong. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Kung mayroong anumang itinuturo sa atin ng kanyang paglalakbay sa krus, ito ay ang pagtigil ay hindi kailanman isang opsyon para sa kanya. Hindi rin ito opsyon para sa mga nagdadala ng kanyang espiritu. Pag-isipan ito. Si Jesus, ang mismong anak ng Diyos, ay naparito sa lupa upang tubusin ang sangkatauhan. Gayunpaman, ang landas ay hindi madali. Kinuha niya ang kalikasan ng tao at ramdam niya ang sakit. Ang Hebreo 4:16 ay naghahayag, sapagkat tayo'y walang isang mataas na saserdote na hindi makadama ng ating mga kahinaan, ngunit mayroon tayong isa na natukso sa lahat ng paraan, gaya natin, ngunit hindi siya nagkasala. Sa Getsemani, umiyak siya at nanalangin pa nga na mawala sa kanya ang saro ng pagdurusa. Gayunpaman, hindi siya bumitiw. Bakit naman ito ay dahil alam niya na ang pagtigil ay magiging masyadong malaki at hindi siya talo. Mga minamahal, ang mabuting balita ay ang parehong Jesus na ngayon ay nabubuhay sa iyo. Nang ibigay mo ang iyong buhay kay Kristo, ang kanyang espiritu ay nanirahan. Ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay buhay at gumagana sa iyo. Nangangahulugan iyon na ang lakas upang magtiis at ang biyayang magpatuloy ay hindi mga bagay na kailangan mong gawin. Nasa iyo na. Maaari kang makaramdam ng pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi napapagod. Kung saan nagtatapos ang iyong lakas ay kung saan na perpekto ang kanyang lakas. Hindi ka lumalakad sa lambak na ito sa iyong kapangyarihan. Si Jesus na nanalo sa libingan ay kasama mo sa paglalakbay na ito. Nasa loob mo siya para bigyan ka ng kapangyarihang magpatuloy kapag lahat ng bagay sa loob mo ay gusto nang bumitiw. Noong si Jesus ay nasa krus, maaari na siyang bumaba. Siya ay may otoridad na tumawag sa isang hukbo ng mga anghel. Gayunpaman, nanatili siya dahil nakita niya ang kanyang layunin sa kabila ng sakit.
Dapat mong tandaan na ang parehong kapangyarihan ay nasa iyo dahil ikaw ay puspos ng Espiritu. Nagtiis ka ng higit pa sa inaakala mong kaya mo dahil sa Kanya. Ang nasa unahan mo ay mangangailangan ng parehong lakas ng Espiritu ng Diyos. Maaaring mahirap, ngunit nangako siyang makakasama ka, at binago nito ang lahat. Mangyaring bigyang pansin ang huling dahilan na ito bago ka umalis. Numero 6, ang pagtigil ay magiging walang silbi ang iyong mga nakaraang pagsisikap. Maaari mong isipin na ang pagtigil ay pagtatapos lamang ng mga bagay, ngunit ito ay higit pa doon. Nangangahulugan ito ng pagtalikod sa lahat ng iyong tiniis upang makarating sa kinaroroonan mo. Ang totoo, marami ka ng tiniis. May mga panahon na maaari kang lumayo, ngunit hindi mo ginawa. May mga araw na maaari kang bumagsak sa ilalim ng presyon, ngunit pinili mong bumangon sa halip. Ang huminto ngayon ay ang pagtatapon ng mga sakripisyong ginawa mo at ang pundasyon na iyong itinatayo. Isipin ang isang mag-aaral na naghahanda para sa isang pangwakas na pagsusulit. Pagkatapos ng mga buwan ng pag-aaral, pagdalo sa mga lektura, at paglaktaw sa mga pamamasyal upang manatiling nakatutok, pagkatapos ilang oras lang bago ang pagsusulit, nagpasya silang huwag na lamang sumipot. Ang isang desisyon na yon ay nagsasayang ng lahat. Dinidisqualify ang lahat ng kanilang pagsisikap. Ang parehong naangkop sa iyong paglalakbay. Nag-aral ka sa pamamagitan ng sakit at tiniis ang mga aral ng buhay. Hindi ka maaaring mag-back out ngayon na ang gantimpala ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa Hebreo 10:35-36 ngayong panahon. Kaya't huwag mong itapon ang iyong pagtitiwala, ito ay gagantimpalaan ng sagana. Kailangan mong magtiyaga upang kapag nagawa mo na ang kalooban ng Diyos, matatanggap mo ang Kanyang ipinangako. Tinitiyak ng talatang iyon na tiyak ang gantimpala. Pero matatanggap mo lang kung hindi ka susuko. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng matagumpay na wakas, hindi mga taon ng nasayang na pagsisikap. Iyon ang dahilan kung bakit inihayag niya ang lahat ng mga kadahilanang ito sa iyo. Gayunpaman, mayroon bang mga palatandaan na nagpapahiwatig na malapit na ang iyong tagumpay? Ang sagot ay, ang Diyos ay nagpapadala sa iyo ng mga palatandaan. Matutuklasan mo sila bago matapos ang video na ito. Isa sa mga hindi mapag-aalinlangan ng senyales na nalalapit na ang iyong tagumpay ay ang pagbabagong nangyayari sa loob mo. Ito ay kapag may nagbabago sa loob mo bago ang anumang bagay na nagbabago sa labas. Maaaring hindi mo ito maipaliwanag ng buo, ngunit mapapansin mo na ang iyong mindset ay nagsisimulang magbago. Kadalasan, hindi man lang bagong impormasyon ang pumukaw sa iyong puso. Maaaring ito ay isang bagay na palagi mong nakikita at naririnig, ngunit ito ay bigla na lamang nabuhay sa loob mo. Dahil sa pagbabagong ito, hindi ka nasisiyahan kung nasaan ka. Kahit na ang lahat ay tulad pa rin ng dati, kapag minahal mo ito ng ganoon, nasa posisyon ka pa rin na minsan mong itinatangi, ngunit nagsisimula kang makaramdam na hindi mo na kayang tumira pa doon. Maaaring mawalan ka ng interes sa mga distractions na nag-ubos ng oras mo noon. Maaaring ito ay isang pagkawala ng interes sa ilang mga relasyon na binuo mo sa nakaraan. Ang panloob na pagbabagong ito ay kadalasang nagdudulot ng kalinawan. Bigla mong napagtanto kung sino ka talaga sa Diyos at ang iyong walang limitasyong kakayahan sa Kanya. Naranasan ni Jabez ang ganitong karanasan sa mga Kronika 4:1-0. Buong buhay niya ay nabuhay siya sa kasawian, ngunit bigla siyang dinala ng Diyos sa isang kamalayan na maaaring mabago ang kanyang pagkakakilanlan. Napagtanto niya na isa siya sa mga pinili ng Diyos na maaaring tumawag sa Diyos at makakuha ng sagot. Nanalangin siya sa Diyos, partikular na nagtanong kung ano ang gusto niya at sinagot siya ng Diyos. Para sa iyo, maaaring mabuksan ang iyong mga mata sa mga pagkakataon na akala mo noon ay wala pa. Kaya't ang biglaang pag-isip na nasa loob mo ay hindi sinadya upang makita mo kung gaano kakaya at hindi. Ito ay sinadya upang magdala sa iyo ng kawalang kasiyahan at malalim na mga petisyon sa Diyos para sa higit pa. Ang isa pang karaniwang palatandaan ay ang matatawag na divine disruption.
Karaniwang hindi ito isang senyales na may darating na magandang bagay sa una. Ito ay pakiramdam na ang mga bagay ay nahuhulog o nagkakamali. Ang mga plano na sigurado ka na biglang gumuho. Maaaring ito na ang katapusan ng isang relasyon at pagkawala ng mga pagkakataon. Bagamat ito ay nakakapanghina at nakakalito, ang mga pagkagambalang ito ay kadalasang nagbibigay ng puwang para sa mga bagong bagay na gustong dalhin ng Diyos sa iyong buhay. Minsan ang Diyos ay maaari lamang magsulong sa iyo sa pamamagitan ng paggawa ng iyong kasalukuyang sitwasyon na hindi komportable o hindi mapanatili. Maaaring mapilitan kang bitawan ang pamilyar na yakapin ang isang mas mabuting bagay. Sa Genesis 12, sinabi ng Diyos kay Abraham na lisanin ang kanyang tinubuang lupa at pumunta sa isang lugar na ipapakita niya sa kanya. Naiisip mo ba kung gaano kahirap ang pagsunod sa Diyos sa sandaling iyon? Ni hindi nga siya sigurado sa lupang pupuntahan niya. Gayunpaman, kailangan niyang umalis sa lugar kung saan siya kilala at minamahal. Ang pagbagsak ni Abraham sa mga pangako ng Diyos ay nangangailangan ng pagkagambala sa kanyang normal na buhay. Ang parehong naangkop sa amin. Kung may bagong pintong bubuksan ang Diyos, maaari niyang isara ang dati mong pinaasa. Gumagamit din ang Diyos ng mga divine disruptions para ilantad ang iyong pinagkakatiwalaan sa labas niya. Kapag huminto ang mga bagay-bagay tulad ng dati, maaari mong muling suriin ang iyong pamumuhay at makita kung saan ka nagtatrabaho laban sa kalooban ng Diyos. Sa ganoong paraan, maaari mong iayon ang iyong buhay ayon sa kanyang paraan. Ang isa pang senyales na ang isang pambihirang tagumpay ay darating ay sa pamamagitan ng hindi inaasahang paghihikayat. Ito ay maaaring magkaroon ng maraming anyo. Maaari kang makatanggap ng mensahe o salita mula sa isang taong hindi alam kung ano ang iyong pinagdadaanan, ngunit may sinasabi sila na direktang nagsasalita sa iyong sitwasyon. Maaari kang makakita ng isang talata sa Biblia, isang sermon, o kahit isang pag-uusap na nagpapaalala sa iyo ng mga pangako ng Diyos sa tamang sandali. Ang mga ito ay hindi coincidences. Ang mga ito ay maliliit na paalala mula sa Diyos na nakikita, naririnig, at hindi niya nakakalimutan tungkol sa iyo. Kapag malapit na ang isang tagumpay, ang Diyos ay madalas na nagpapadala ng pampatibay loob upang tulungan kang manatili ng kaunti pa. Ginagawa niya ito dahil ang panahon bago ang pambihirang tagumpay ay maaaring maging isa sa mga pinaka-nakakapanghina ng loob. Maaari kang makaramdam ng pagod at hindi sigurado kung ang iyong mga pagsisikap ay gumagawa ng anumang pagkakaiba. Sa mga panahong tulad nito, ginagamit ng Diyos ang pampatibay loob para panatilihin kang matatag at matatag. Maaaring hindi nito masagot ang lahat ng iyong mga tanong, ngunit nagbibigay ito sa iyo ng sapat na lakas upang magpatuloy sa pagsulong. Ang ganitong uri ng paghihikayat ay maaaring hindi nagmumula sa mga espiritual na pinuno o malapit na kaibigan. Minsan ang galing ito sa mga taong hindi mo inaasahan o sa mga sandaling hindi mo pinagplanuhan. Kapag malapit ka ng humakbang sa isang bagong bagay, alam ng Diyos na kailangan mo ng paalala na siya ay kasama mo pa rin. At ang paalala na iyon ay madalas na dumarating kapag natutukso kang sumuko. Mga minamahal, kapag sinimulan mong mapansin ang mga palatandaang ito, mahalagang tumugon ng may pananampalataya. Ito ang panahon upang manatiling pare-pareho sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Patuloy na manalangin ng taimtim sa iyong Ama sa langit at hayaang manatili sa iyo ang kanyang salita ng sagana. Huwag hayaang bulagin ka ng panghihina ng loob sa ginagawa ng Diyos. Ang mga pambihirang tagumpay ay bihirang dumating kapag inaasahan natin ang mga ito, ngunit palagi itong dumarating sa oras. Ipinangako ni Jesus ang kanyang presensya sa mga mahihirap na panahon. At marahil ang ipinangakong presensya na iyon ay nagpapanatili sa iyo sa lahat ng oras na ito. Sa Juan 16:33, sinabi ni Jesus, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan." Mahal na kaibigan, sinasabi ni Jesus na tiyak na darating ang mga kaguluhan. Ngunit ayaw niya na maupo ka sa pagluluksa sa kanila, dahil ibinigay niya ang kanyang nakaaliw na salita pagkatapos mismo ng paghahayag na iyon.
Sinabi niya na dinaig na niya ang mundo, at otomatiko kang may karapatan sa kanyang tagumpay. Kaya huwag panghinaan ng loob. Ang tila matitinding labanan ay darating bago ang mga panahon ng pambihirang tagumpay. Habang papalapit ka, mas tumitindi ang pressure. Gayunpaman, ang pressure na iyon ay hindi isang tagapagpahiwatig ng isang wakas. Ito ay tanda ng iyong ninanais na bagong simula. Kaya't bigyang pansin at hayaang palakasin ng boses ng Diyos ang iyong puso habang hinihintay mo ang iyong tagumpay. Naniniwala ka ba sa lahat ng narinig mo ngayon? Bago ka pumunta, makipag-usat sa Diyos ng may pananampalataya na malapit na ang iyong tagumpay at makikita mo ito sa lalong madaling panahon. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa pagpapaalala sa akin ngayon na ang pagsuko ay hindi ko bahagi. Salamat dahil hindi mo ako dinala hanggang dito para iwan ako. Alam ko, Panginoon, na hindi ka pa tapos sa akin. Sinasabi ng iyong salita na ikaw na nagsimula ng isang mabuting gawa sa akin ay isasagawa ito hanggang sa matapos. Kaya pinanghahawakan ko ang pangakong iyan, Panginoon, kahit na ang aking lakas ay mabibigo. Alam ko na ikaw ay tapat sa pagtatapos ng iyong sinimulan. Mangyaring tulungan akong hindi mapangunahan ng aking mga damdamin o panghinaan ng loob sa aking mga pagkaantala. Hinihiling ko na kahit hirap lang ang nakikita ng natural kong mga mata, pupunuin mo ang puso ko ng pananampalataya. Ipaalala sa akin na ikaw ang Diyos na gumagalaw sa likod ng mga saradong pinto at gumagawa ng paraan kung saan wala. Turuan mo akong magtiwala sa iyo at tandaan na ang paghihintay ko ay hindi walang kabuluhan. Diyos, humihingi ako ng lakas kapag nanghihina ako. Alam ko na ang iyong lakas ay ginawang perpekto sa aking mga kahinaan. Kapag ang lahat sa akin ay gustong bumitaw, palakasin mo ang aking puso. Ipaalala sa akin na ako ay sa iyo at na ikaw ay palaging magiging aking suporta. Ikaw ang aking Diyos at hindi ka sumuko. Kahit sa hardin ng Getsemani, noong mabigat ang bigat, ipinahayag mo pa rin na hindi ang kalooban mo ang mangyari kundi ang kalooban ng Diyos. Tiniis mo ang krus dahil nakita mo ang nasa kabilang panig, at ngayon ay nabubuhay ka sa akin. Mangyaring tulungan akong gawing huwaran ang aking buhay ayon sa iyo. Hayaang palakasin ako ng iyong espiritu. Tulungan mo akong hindi bumitaw, tulad ng hindi ka bumitiw. Tulungan mo akong mabuhay sa iyong tagumpay. Panginoon, alam kong ang aking buhay ay para sa iyong kaluwalhatian. Hindi mo ako nilikha para lang sa sarili ko. Naway bigyan mo ako ng biyaya na makipagtulungan sa iyo sa pagpapasakop, upang magbigay ng pag-asa sa mga nasiraan ng loob sa paligid ko. Hayaan ang iyong lakas sa akin na maging inspirasyon sa iba na patuloy na magtiwala sa iyo. Mangyaring tulungan akong huwag isaalang-alang ang pagsuko. Tulungan mo akong tumuon sa magandang kinabukasan na ginawa mo para sa akin. Tulungan mo akong huwag bawiin ang lahat ng pinaghirapan ko sa isang sandali ng kahinaan. Huwag hayaang mawala ang aking gantimpala dahil sa pagkainip. Huwag kong itapon ang gantimpala dahil pakiramdam ng proseso ay masyadong mahaba. Panatilihin akong nakatutok, Panginoon. Idinadalangin ko ang perpektong kapayapaan ni Jesus na nagbigay daan sa kanya na makatulog sa unos. Mangyaring hayaang maranasan ng aking puso ang iyong kapayapaan habang hinihintay ko ang aking tagumpay at mga pagpapala. Lumalaban ako sa bawat espiritu ng takot. Sinasabi ng iyong salita na hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot. Binigyan mo ako ng diwa ng pag-ibig at mabuting pag-isip. Hinihiling ko na iyong alisin ang aking pagkabalisa. Mangyaring bigyan ako ng matinong puso upang ako ay maging produktibo. Saan man ako magpunta, hayaang madama ang aking epekto at magbago ang buhay para sa iyong kaluwalhatian. Ama, idinadalangin ko na ang biyaya ay maging sensitibo sa iyong espiritu. Tulungan akong makinig sa iyo habang binibigyan mo ako ng mga tagubilin bawat panahon. Bigyan mo ako ng biyaya na maging sunod-sunuran upang hindi ko tapusin ang aking paglalakbay sa pagkabigo. Sumuko na naman ako ngayon. Tulad ni Jesus, hinihiling ko na mangyari ang iyong kalooban at hindi ang akin. Alam kong mas mataas at mas mabuti ang iyong mga paraan kaysa sa akin, at naniniwala ako na may darating na tagumpay.
Maaaring hindi ko alam kung paano o kailan, ngunit nagtitiwala ako na ikaw ang Diyos ng perpektong panahon. Nagtitiwala ako na ginagawa mong maganda ang lahat ng bagay sa iyong panahon. Mangyaring bigyan ako ng biyayang maghintay sa iyo ng tapat. Salamat, Ama, sa pakikinig sa akin habang ako ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung ang mensaheng ito ay nagpala sa iyo, magkomento ng i-amen sa mga komento. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang sila ay mapagpala.